Anong nilalako mo Mga yun? mani po, ganyan, pulburon. Then, hindi din naman po ako nakuha doon ng pambaon. Siyempre po, mga babawasan ko lang doon 5, ganyan. Tapos binabalik ko rin po kay mama. Kasi punan po ni mama yun. Ano yung nararamdaman mo pag ganun na walang-wala yung magulang mo, tapos gustong-gusto mong pumasok? Malungkot po, naiyak na lang po ako. Ano naman yung mga pangarap mo pag nag-college ka? Siyempre, ilang taon na lang magka-college ka na. Ano po, gusto ko po sana pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, ang gusto ko lang po ay mapaayos yung bahay namin. Kahit po, di ko po matupad yung pangarap ko kasi sabi po nila, hindi rin daw po sa akin bagay yun. Ano ba yung pangarap mo na sinasabi nila na hindi mo daw bagay? Ano po, maging flight attendant po. Sabi po kasi hindi daw bagay sa kulay ko. Tapos po, hindi daw ako matangkad. Kaya hindi daw po ko bagay sa ganun. Siya yung bago nating scout, 14 anyos, nakatira siya sa isang sira-sirang bahay. Pilit niyang pinagpapatuloy ang kanyang pangarap kahit siya ay binubuli ng kanyang mga kaklase. Sama-sama nating alamin ang buhay ni Ayumi na napakagandang bata. Once again mga kalingap, nandito na tayo. Malapit na sa Kapalongga pero may nasilip po tayong bahay. Isang bahay dito na dinadaanan namin. Matagal ko na pong iniispatan ito kaso nga lang wala po akong time na dumaan dito. Ayan, anuin natin sila kung gusto nilang magpa-vlog o kung anong maitulong natin sa kanila. Nakita ko kasi yung bahay nila medyo ano na din po, grabe pong ano na din po. Anuin natin, gusto nilang magpatulong. Ito o yung papa nung nung bata na gusto kong tulungan dito mga kalingap. Ilang taon na po yung anak nyo? Yan po ang panganay ko. Oo. 14 pa lang po yan. 14. Mga anong grade na po yan? Grade 9 po. Grade 9? Alay. Okay. Sige. I-try nating tanungin si anak nila kung gustong magpatulong. Bigyan natin ng scholarship. Malaki na pong bagay yun. At nadadaanan po namin, yan po yung daan palabas ng Kapalongga papuntang Daet. Pansin na pansin ko po kahit medyo tago yung bahay nila. Yan po yung bahay nila plywood na din. Patagkal na din po Bali, bigay lang po ma'am yan ni Kuya Jomar. Okay. May nagbigay din po, nag-share sa inyo pala. Okay, good yan. Tapos, na po siya, Ilang pong yero, bigay din po yan ni Kuya Jomar. Okay, opo. Matagal na po kayo nakatira dito? Matagal na. Ilang taon na po? Bali, siguro ma'am, mga 7 years na rin po. 7 years. Ilang taon ka na po, tay? 38 na ma'am ako. Bata pa. Oo, nang nagkakaabalan niyo po. Diyan ma'am sa diyan po ma'am sa ilog. Ano po yun? Yung nangunguha ma'am ng mga shell. Yun yung binebenta nyo. Magkano naman po kita nyo doon sa ganun? Minsan ma'am ay na 500 naman po isang hibas, minsan po 400. Di naman po pare-parehas. Oo. Minsan baga ma'am ay katulad nga ngayon, malamig ang panahon. Oo. Ang hirap ka bababad sa tubig. Dito si anong pangalan ng anak niyo? Ayumi po. Po? Ayumi. Ayumi. Yumi, dito ka. Ito ma'am, mga anak ko ma'am ito. Itong tatlong itong. Ito pa yung mga kapatid ni Yumi. Okay, dito tayo Yumi. Medyo madilim na dyan. Hello, anong grade ka na? Grade 9. Gandang bata. Dito tayo magpakita ka sa video. Ipakita mo yung kagandahan. Ang ganda parang Indiana beauty. Grabe. Ngayon lang ako, nung nakarang araw, nagpunta ako dito, nag-share ng blessing kung nakwento ni ate sa inyo. Salamat nga pala po ma'am dun sa nakaraan. Bigas. Oo, share po yan from Ninang Adele Yuzon sa kanyang pa-birthday at sa pa-Christmas. Ayan. Kumusta Yumi? Okay lang yung pag-aaral mo? May pasok kayo ngayong araw? Okay. Kumusta naman pag-aaral mo? Malayo yata yung school nyo dito? Diyan lang po sa Gonzalo. Gonzalo. Alar National. Naglalakad ka lang o may service ka? Hinahatid ko ni Minsan Papa. po hinahatid ko. Oo. Nagko-commute. Minsan nagko-commute. Oo. Kung minsan naranasan mo bang naglalakad din pagpasok? Hindi naman.
Kasi medyo malayo, alam ko malayo yung school nyo ay, di ba? Malayo po yun, siguro mga 6 kilometer o kulang-kulang 7 pa yan. Okay, oo. Yan. At ano, ilan taon ka na dito na nag-aaral sa ano na to, barangay na ito, Yumi? Mula pagkabata mo ba dito ka na nag-aaral? Okay. Ano naman yung mga ano, pinagkakabalan mo pag ganyan na walang ano, pasok, ganun, pagka uwi mo galing school? Dito po sa bahay. Ano na itutulong mo kila mama mo? Nagluluto po, pagdating ng hapon. Ikaw pala yung panganay, Yumi. Ilan kayo magkakapatid? Ano po? 6 kayo. Tapos ikaw yung panganay. Tapos yung ano, yung pangalawa, lalaki ba, babae? Lalaki po. Lalaki, okay. Anong panggabihan nyo ngayon? Yan ma'am, magugula yata si Ayumi ng ano yata yan, yung gabi baga ma'am yan. Sino nagkuha? Ikaw nagkuha? Si mama po. Si mama mo? Asan si mama mo ngayon? Nag-alis po si mama, nagpapunta pong mata. Anong ginawa niya doon? Hindi ko pa hindi po sinabi kung masan mo. May trabaho ba si mama mo? Wala po, dito lang din po yung sa bahay. And okay lang naman sa iyo na magpa-vlog sa amin, Yumi? Okay lang po. Okay lang. Kilala mo ako? Hindi. Ako si Ate Alma. Sa aking YouTube channel, Commander ni Marcos. Pwede mo yung silipin pag may mga cellphone kayo, cellphone ng mga kaibigan mo, di ba? Oo. Sa school ba? Sa school ba, Yumi, ay honor student ka o hindi? Hindi po. Hindi. Pero yung grades mo, Okay naman po. okay naman. Oo, maayos naman. Ano naman yung trabaho ng magulang mo, Yumi? Dati po, nag-aayos-ayos po si Papa ng mga TV sira, electric fan, tapos kung ano-ano pa po. Tapos nung nawala na po nung siguro magpapaayos, yan na lang po siya sa ilog. Dati po, nangingilaw si Papa paggabi sa ilog. Yun po, nakakauli naman po siya ng alimango, hipon, ganyan. Nakakaawa din po sa araw-araw. Oo, ano naman, survive sa mga pang-araw-araw nyo. Magkano naman yung kinikita niya sa ganun, hipon, alimango? Minsan po, pag mataas po ang kilo ng alimango, nasa 300, ganyan. Kung nagtutog pa ba si Papa ay nasa 500 po. Ganyan. Pero din po sa mga sa school. Nagagastos niyo din. Opo. O magkano naman yung allowance mo araw-araw, Yumi? Minsan po ay 60 lang. Tapos may mga ambagan pa po sa school. Oo. Kaya minsan po nabaon na lang ako ng kanin. Doon po ako nakain para di na po umuwi ng pag-uwi dito. Kasi minsan po wala na naman po si Papa. Hindi po na Papa ako masusundo. Hatid sundo, ganyan. Ano naman yung mga binabaon mong pagkain sa school, yung ulam, ganun? Minsan po nabili po siya ng itlog. Minsan po doon po ako sa school nabili ng ulam. Nabaon na lang po akong kanin para din makatipid. Minsan ba, Yumi, naranasan mo bang pumasok na walang baon, wala man lang maiulam? Oo, nung elementary po. Naranasan mo? Ano yung nararamdaman mo pag ganun na walang-wala yung magulang mo, tapos gustong-gusto mong pumasok? Malungkot po, naiyak na lang po ako. Tapos minsan po tinatawa ko na lang. Dinadaan mo na lang sa tawa, sa pakikipag-jokean sa mga kaibigan mo? Opo. Grabe si Yumi, malakas ang loob mo. Anong grade mo na ngayon? Grade 9 po. Grade 9. Oo, malapit ka na mag-grade 10, Yumi. Ano naman yung mga pangarap mo pag nag-college ka? Siyempre, ilang taon na lang magka-college ka na. Gusto ko po sana pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, ang gusto ko lang po ay mapaayos yung bahay namin. Kahit po, di ko po matupad yung pangarap ko kasi sabi po nila, hindi rin daw po sa akin bagay yun. Sabi nilang ganun. Okay lang po, at least matulungan ko po sila Papa dito sa bahay, saka maibalik po yung mga pinagpagudan nila sa akin habang ako'y nag-aaral pa. Okay na po sa akin. Ano ba yung pangarap mo na sinasabi nila na hindi mo daw bagay? Maging flight attendant po. Sabi po kasi hindi daw bagay sa kulay ko. Tapos po, hindi daw ako matangkad, kaya hindi daw po ko bagay sa ganun. Pero, pwedeng magiging ganun ka din kung ipagpatuloy mo. Huwag ka mawalan pag-asa.
Ano, nawawalan ka na ba ng pag-asa, Yumi? Hindi man po. Hindi. Ba't parang napapaiyak ka? Hindi po. Ah? Hindi po. Pero, Yumi, lahat ng bagay, may ano yan, may paraan yan. Kahit ano namang itsura, maganda ka. Pag sinasabi nilang hindi daw bagay sa kulay mo, Yumi, Filipina beauty ka, Yumi, yung kutis mo, bagay mo, magiging bagay mo yun kung pagsisikapan mo mag-aaral. Ano? Oo. Huwag kang mawalan ng pag-asa kasi pag ano, ganyan na nawawala ng pag-asa, magiging negative yung buhay mo. Magiging ano, wala kang marating pag ganun. Diba? Oo. Ano na lang yung mga sinasagot mo sa mga nagsasabing hindi mo daw bagay maging flight attendant? Wala po. Kung saan dinededma ko na lang po sila, di ko po sila pinapakinggan. Ganun. Gaano ba yung ano mo, yung gaano ba ka ano sa puso mo yung parang gustong-gusto mo yung ganun na course, eh ang dami naman pwedeng pagpilian. Bakit naisipan mong ganun yung kunin mo yung na ano? Kasi sabi po nila, mataas doon sahod doon. Sabi po nilang ganun. Saka po, parang, hindi ko pa lang, basta gusto ko pong mag-flight attendant. Umpisa po ng elementary kung yun na po talaga ang pangarap ko. Ano ba yung pagkakaalam mo sa flight attendant, Yumi? Makasakay po sa aeroplano, tapos mag-a-assist ka po ng mga pasahero, ganun. Lagi din po akong nanonood nun sa cellphone ng kaibigan ko. Okay. Kasi wala rin naman po akong sariling cellphone. Wala kang sariling cellphone. Maganda ka naman, tsaka karamihan, Yumi, sa mga Pilipina ay talagang kakaiba yung beauty natin. Kaya maging proud ka sa sarili mo. Ano? Oo, maging syempre proud ka sa beauty mo kasi ito yung ano natin ito yung itsura natin. Pagdating ng araw, siguro sa ano mo din, sa kabataan mo, mahilig ka din siguro naliligo sa ilog. Opo. O mahilig ka din sa ilog. Minsan po kasama po kami dyan nalulula sa ilog. Anong ginagawa niyo dyan? Nangunga po kami mga talaba. Ah, okay. Kaya pala medyo ano ka sa kutis mo. Pero okay lang naman. Bagay mo naman yung nababagay sa itsura mo, yung kutis mo. Pero pagdating na araw, malay mo mag-college ka. Iiba yan. Siyempre kung lalabas ka ng Kapalongga, lalabas ka dito sa Bicol, mararanasan mo maligo ng may mga chlorine, ganun. Mag-iiba yung kutis mo, gaganda lalo yung ano mo. Eh, wag mong yung i-down yung sarili mo, ano? Saka po, kontento naman po sa kung anong itsura ko. Proud po ko sa sarili ko. Na kung ganito yung kulay ko hanggang sa pagtanda ko, di ganito na. Siyempre, bigay po ng Panginoon. Hindi kailangan husgahan kung ano yung binigay sa iyo. Dapat proud ka pa sa sarili mo. Tama yan, Yumi. Dapat maging proud ka, maging ano ka sa sarili mo. Huwag mong i-down yung sarili mo kasi doon ka nawawalan ng ng lakas. Oo, totoo yan. Tsaka may iba tayo, Yumi, gaya ng tanong ko kanina, nung nararanasan mo yung ganon na sitwasyon, yung hirap ng buhay, hindi ka ba nag-isip na maglako-lako man lang sa school, makapag-extra para may pambaon ka, syempre? Dati po, naglalako-lako po ako. Anong nilalako mo Mga yun? mani po, ganyan, pulboron. Then, hindi din naman po ko nakuha doon ng pambaon. Siyempre po, mga babawasan ko lang doon 5, ganyan. Tapos binabalik ko rin po kay mama. Kasi puhunan po ni mama yun. Galing naman ni Yumi. Araw-araw yun na ginagawa mo, naglalako ka. Opo. Pero sa ngayon, di mo na yun nagagawa. Hindi na po kasi busy na rin po sa school. Madami na kayong activity, madami na kayong ginagawa sa school na wala ka ng time sa paglalako, ano? Opo. Oo. Pero na-inspire din ako sa isang tinutulungan ni Mister. Taga dito din sa Alayaw na kahit college siya, may mga dinadalang mga paninda, mga pang extra, mga turon, dinadala niya sa school nila. Koleyo yun, college, nasa first year college. Hindi siya nahihiya. Wala Oo. po dapat kaya sa ganun. Sabi nga po ni mama, dati nung sila daw ay nagtitinda-tinda lang din daw po sila sa school nila. Ano na po pag kinikwento ako nila ni mama nung kabataan nila, syempre nagkakaroon din po ako na-inspire. Ganun. Oo, na-inspired din ikaw. Hindi ka nahihiya. Hindi po. Kahit ngayon kung bigyan kita ng
parang puhunan, kaya mo yun ipagpatuloy yung gano'n na gawain? Eh, yung ibibigay niyo po sana sa akin puhunan, dito na lang po sa bahay kasi gusto rin po kasi nang magkaroon ng tinda-tinda dito. Okay, yung tindahan pala yung gusto nyo. Ganun Medyo din po ano na yung ngayon, gusto ko. medyo gabi na mga kalingap. Tingnan nyo yung oras. So, 5:27 ng hapon. Pero pinilit ko pa din dumaan dito kay Yumi para naman makilala nyo na ang bago nating scout. Ayan, ang ganda. Ano, Indiana Beauty. Diba, Yumi? May mga nagsasabi ba sa iyo na mukha kang Indiana? Wala po. Wala. Pero sa tingin ko, ganyan. Kasi, ganyan yung itsura mo kasi nagtira na ako sa Arab country. Ang dami ko nang nasalamuhan na Indiana. Nakita ko sa'yo nung paglabas mo ay sabi ko, Indiana Beauty pala tong ano, tong na-scout natin ngayon. Ayan. Ano mo naman yung mga, ano mo, kailangan mo sa school ngayon, Yumi? Ano po, madami din po. Madami? Walang school supply po, tapos doon sa mga kapatid ko din po. Oo. Tapos, ano po, cellphone. Kasi wala naman po akong sariling cellphone. Ay puro karamihan po ng mga pinapagawa na ngayon na research po. Oo. Research sa school, ano? Opo. Hindi na kasi aari ngayon yung mga estudyante na ano na... Kaya, nung pag napasok po, wala akong nagagamit ng cellphone, hindi nakikikopya na lang po ako dun sa may cellphone. Oo. Para may gawa rin naman po kahit papano. Din sinasabi po nila, pabili daw ako. Paano naman po kung hindi kaya ng magulang kong bilhin, ipipili ko pa. Din magtsatsaga na rin po ko sa wala. Kasi naman sa magnako yung magulang ko para lang mabili yung kagustuhan ko. Grabe sa iyo. Okay lang sa akin kahit walang sarili. Basta nakakakain kami sa araw-araw, nakakapasok ako, pati mga kapatid ko, okay lang. Minsan ba, Yumi, yung mga kapatid mo may allowance sila tapos ikaw papasok nang wala? Naranasan mo na yung ganon? Hindi naman po. Hindi pa. Pero minsan po, hindi, pag halimbawa po, alam ko na kaunti lang yung pera namin. Tapos, sasabi po nila na huwag na akong pumasok. Naiintindihan ko po agad na ganito anya, doon naman na sa mga kapatid mo. Hindi, inaano ko po agad sa kanila. Naiintindihan ko naman po sila. Pumapayag ka naman. Pero pinagpipilitan mo pa din pumasok o hindi na? Hindi na po. Hindi na. Grabe si Yumi. Oh. Ganyan karamihan kasi ganyan yung mga panganay. Ano? Opo. Yung- Kasi sabi po na, pag nawala agad sila, hindi ako po yung matitira. Oo. Na mag-aaruga sa mga kapatid ko, magsisilbing nanay tatay ng mga kapatid ko pag nawala sila. Bakit na isipan nilang mawala agad? Eh, ang babata pa ng magulang mo, di ba? Hindi na rin po yata, ilang taon na rin po yata yung si Papa eh. Patanda na rin po yata sila. Basta Yumi, pagpatuloy mo lang yung pag-aaral. Mula ngayong araw, may tutulong mo sa iyo, no? Oo. Tandaan mo lagi na lahat ng ano, ng pagpe-pray mo, pagsisikap mo, sa pagpasok araw-araw, pagtitiis sa kahirapan ay may sukliyan balang araw. Sana po. Oo. At sana ikaw na yung ano sa magulang mo, magpapaangat sa buhay, di ba? Yung mama mo ba, ano ba yung pinagkakabalan niya sa buhay niyo, sa pamilya niyo? Minsan po, tumutulong kay Papa. Minsan, diba po, nag-aano si Papa sa ilog. Nasama po si Mama. Din, ako po nagbabantay dito sa bahay. Pag nagdating pong tao, sasabihin ko, wala po sila. May pinunta na ganito, ganyan. Oo. Ganun po. Sinasabi ko na sa kanila. Kasi, Pero araw-araw naman hindi sila nawawalan ng ano, ng trabaho. ay, siguro, ngayon po, hindi po sila nakapag, ano dyan sa ilog at, ano na po, wala na pong hibas. Oo, malaki na yung ilog. Mhm. Ilog ba yan o dagat? Naabot din ng dagat? Ano po, ilog po. Doon pag umano po kayo doon sa may dulo, pwede ano na po ng dagat doon. Okay. Ikaw din ba tumutulong kay papa mo na kumuha ng mga ano, mga ganon, mga talaba? Dati po kasi hindi naman daw pinapasama. Bakit? Sabi daw po huwag na daw sumama, ganyan. Tsaka babae ka kasi ano. Ikaw ba yung nagluluto dito? Patingin nga yung lulutuin mo. Gusto kong makita yung lulutuin mo. Yan o, pasok tayo dito kila Yumi. Medyo madilim. Wala talaga kayong ilaw, ano? Wala pa pa yung ilaw eh.
Grabe, wala kayong kuryente. Ang lapit na. Grabe, oh. Paano na lang yung pangkain nyo? Yan madam, talagang may kadiliman madam dito. Nasaan na yung ispat? Pagkakain kayo, Yumi, anong ginagamit nyo? Ispat ma'am. Yung ano po, yung pambatera sa motor na papa. Ah, okay. Ah, eto yung lulutuin ni Yumi, oh. Grabe. So, dito kayo nagluluto. O sige, Yumi, at siguro, babalik na lang ako bukas, Inanuhan kita ngayon. Pinuntahan kita para makita lang naman kita. At dito tayo. Medyo, Rans pa hawak daw at bigyan natin ng pang-alawan si Yumi. Dito tayo, medyo madilim talaga dito. Ayan, kita ba? Kita ba si Yumi? Ayan. Ayan. Natutuwa ka ba na napadaan kami sa iyo? Na napunta dito yung mga vlogger? Itong ilaw natin. Okay. Grabe, wala silang Yumi, bigyan kita ng allowance mo, okay? Sa suka pa dun sa may kaya... Ano yun? Lang. Ah, okay. Ba't na daw po? Ayan, abadan kita ng pang-allowance mo ngayon, Yumi, oh. Ilaw namin na kaya. Allowance mo. Allowance, saka kung anong kailangan nyo na bilhin. Kung gasera, magbili kayo ng gasera para may pang-ilaw kayo, Kahit sana, tawag doon? Tukarol ba tawag doon, yung may gas? Tukarol ma'am. Oo, tukarol, magtukarol kayo. Nagtutukarol ba kayo? Hindi. Dati po. Dati. Okay, ang hirap. Tinitingnan ko yung sitwasyon nyo kasi ang dami nyo. 6 yung mga anak mo, mga kapatid mo, di ba? Ako po. Okay, sige. Sa susunod na lang, madala ako ng groceries, bigas, at mga kailangan nyo. No? Sige po, salamat po. Okay, Yumi. Sige, maraming salamat at nice to meet you. First na meet namin ni Yumi. Indiana Beauty, mga kalingap. Makikita nyo. Ayun. Ito na lang yung ilaw natin ngayon, medyo gabi na. Sige, tayo. Punta mo na kami. Maraming salamat po ma'am. Sa tulong na binigay mo po ma'am dyan sa anak ko. Oo. Ngayong araw, magsisimula na yung tulong namin sa kanya. Tayo, Oo. Maraming salamat po ma'am. Oo. Sige po. At Pasensya na po ma'am kayo sa bahay namin. Talagang may kadiliman mo ma'am dito ay. okay lang po yun. Oo. Susunod, kukuha kami ng mga pwedeng iilaw. Magtambak kami ng gasolina dito. Tapos parikitan natin. Opo. Para tanggal na rin po yung mga lamok. Sige po ma'am. Salamat. Sige, Yumi. Punta muna kami. Sige po, salamat po sa binigay niyo tulong. Okay, Sige po, ingat po. Okay. Ayun mga kalingap. Ilaw ng cellphone ko na lang itong nakikita nyo. At eto, sana suportahan nyo yung vlog natin kay Yumi. At simula ito ng pagtulong natin sa family ni Yumi at syempre sa kanya din, sa kanyang pag-aaral. At sana i-share nyo ito sa inyong mga community, sa inyong mga Facebook page, sa inyong mga friends, sa inyong mga messenger, para lalo nating mapalawak ang ating community at mas marami po tayong matulungan kagaya nila Yumi at sa mga iba pa nating tinutulungan. Dito ko muna tapos na aking vlog. Thank you so much po. God bless.